Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan bang dako ka ba? Magkasama sa isang pahina, libre lang ang umintang sumikap. Umiyak, tumawa, at manampalataya, hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Bayan, balay, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ABP yan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa ating saya, kahit hindi kita. Good evening, welcome. This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topics Season 6. episode 64. And today is August 13, 2024. And it's a Tuesday the 13th. Uy. Pauso lang. Bible Tuesday the po. 13th. Anak ka ni Tata Bert. Opo, na-adapt ko na. Good evening po. Nagulat sir. ako doon. August 13 na Tuesday. Ano ba? Tuesday the 13th. Maiba lang, senyor. Puro tayo. Ay, congratulations. Nag-uwian na yung ating mga bayani. Yes! Congrats Yeah, po. nagparada sila. Traffic siguro. Pero okay lang yun. Yeah. Congratulations po, no? Hindi na muna yung problema. Wala namang pamilya yata na walang problema. Parang lahat naman may problema. Kaya na natin yan. Correct ka dyan, sir. Yung sa social media naman, mapagpatuloy. Kaya, basta ang importante, may 2 gold tayo at silver pa. Tayo? Yes. Tayo? Tayo Pilipino nga, siyempre. 2 bronze din. May silver ba tayo? Wala. Ano 2 sabi mo? gold, 2 bronze. Ah, okay. Sinabi niya yung silver. Opo. Sabi mo, Sige. reflect. Ayan. Ayan. Okay, congrats and welcome back po sa ating mga magigiting na atlet. Tanggap naman, balato naman. Sana ito naman po yung request ko kay Yulo. Which is alam ko naman siguro gagawin. Sana yung the whole contingent Oh. ng Philippine team, no, mabalatuan. 22 of them. Di ba? Oh. Konti lang naman yun. 20 lang. Okay. Di ba? Mabalatuhan. Oo. Mabalatuhan mo tigto 21 million sila. eh. Wow. Ano lang yun? Chicken feed? Ano eh, kung 100 million siya eh. Pwede, di ba? Pwede. Kaya. Mas malaki yung promotion niya ng mga produkto. Pag pinasok niya, wow! Lahat. Kaya. Congrats po. Wala tayong magagawa, umibig eh. Umibig. Pag umibig, huwag nang kontrahin. Kasi pag kumontra ka pa, ikaw ang talo. Diba? Yeah. Eh, hindi mo naman, napipili ba yung ibigin? Hindi direct nagre-reflect sa salamin yung ilaw. Yan mo panoorin. Hindi na. Kahit kasi na mata ko, napuwing ako, sorry po. Eh, parang maghapon ako umiiyak, kaya ang sakit ng mata ko, sakit ng ulo. Ang sakit ng pagkapuwing ko, hindi ko alam kung hayop ba yung napuwing ko. Tapos good news. Ayan, para unahan mo na si Tata Bert sa mga bad news. Ginawa ko na po yung x-ray ni Mix, no? Eh, walang okay na, yung nadikit ko na yung mga dapat idikit, no? So, Walang fracture. sabi ko 2 weeks di ba? Oo. 2 weeks. So, Ang galing ako. medically proven. Yan. Yeah. Tapos ako naman, hindi ko maintindihan, naaralin pa namin. Bakit ganyan? Parang hindi naman, pero pag tinignan mo yung x-ray, parang maliit yung isang portion ng ano ko. Parang kakaiba eh. Pero di ba usually ganun sa inyo? May malaking maliit? Or... Hindi ko alam eh. Wala yan. Parang alien ako eh. Tingnan mo. Oo nga po. Manipis yung isa. Parang may problema. Hindi ko alam. Well, pag-aaralan. Please pray for me po. No? Yeah. Thank you po sa mga nag-pray po kay Nix. Daw naka-crunches pa rin po kasi masakit. Kasi 2 months nga daw crunches yun eh. Hindi ko target ko 2 weeks. Weird. Thank you, Lord.
Well, congratulations ka pala sa De La Salle University, De La Salle Archers, Wow. where they won the World University Basketball Series. Katatapos lang the other day sa Nagoya, Japan. Wow, congrats. Ano daw yun? Sorry. World University Basketball Series. Ang naging representative natin ang De La Salle Archers. Okay. World Bakit University. De La Salle? Hindi Ateneo. I don't know. Hindi naman... Sila ba nag-champion? Sila. Sino po? Kaya siguro. Saan? Ikaw, De La Salle? Oh, De La Salle. De La Salle. MVP rin si, yung kanilang number 1 player, si Kevin Kiambao. Si Kiambao? Si Sino ba Kiambao. yun? Hindi ko Hindi ko kilala. na rin kilala. Hindi ko na rin kilala yan. Ikaw, from Lasal. Yeah. Ano nga yung ano nyo? Go. Animo. Animo. Hindi, meron kayong ano yun. Go, Lasal. Go, Lasal. Lasal. Di ba ano ka? Cheerleader senior. Yung inahagis-hagis. Yes. Tapos, buti hindi ka nalalaglag. Hindi po. Ngayon. Yung mahirap ihagis-hagis. Mahirap senior kasi kailangan ng practice. Hindi, taba mo eh. Ngayon na lang. Ngayon na lang. Dati hindi. Dati hindi. No, kahagis-hagis eh, no? Kaya po. Ngayon pag inagis ka, hindi ka nasasaluhin. Hindi po ako maihahagis talaga. Isa pala. Ayan. Congrats! Ang ganda ng mga sports natin. Season ha. Very good. Binabati ko po si Manny Pacquiao. Wala lang, binabati ko lang. Akala ko meron. Siyempre, bata. Ayan, Yes! mga alamat natin. Opo. Batiin naman natin. Hello. And kay Paeng Nepomuceno. Ayan. Si Efren Bata, marami ulit pong videos kumakalat ngayon na nagsasample siya sa mga global billiards. Number 1 talaga si Baklas. Bata Reyes. Yes. Ayan. Nawala si Amang Parika, no? Oo nga, mula nang migrate sa Amerika, unti-unting nawala na yung name niya. Nawala na sa board ng billiards. Kasi nauna si Amang bago si Bata eh. Kaya nga Amang eh. Amang. Yung mga government workers nga pala, meron silang mid-year bonus, pero isasama po yan sa first run, sa unang portion nung salary increase nila na ibibigay within this year din naman. Di ba late na yung mid-year bonus kasi lampas na yung mid-year, August na eh. Dapat supposedly ganun, pero kahapon na nagkaroon ng announcement ng ganyan. Budget Secretary. Yeah, pati mo naman yung mga bago tayo mag-ano. Yes. Good evening po, Miss Linda, Kuya Fred Akipil, Miss Gregoria Castillo. Ay, congratulations din po kay Nestor, no? Nagtitinda na ng gulay sa kanto. Kita ko sa kahapon. Natuwa naman. Nalulungkot ako pag may... Actually, hindi lang no? Kahit anong negosyo, pag nakita ko nagsara, nalulungkot ako. Negosyante ako kasi, kahit kakompetensya ko pa eh. It just talagang nagbe-break yung puso ko sa mga negosyong nagsasara kasi yung kapital napakalaki. Tapos, alam mo, hindi pa nakabalik. Pero yung support ang gusto natin i-extend sa kanya, ayaw meron pa naman daw siya, Sige, tignan naman. Ayan. Congrats po. Ayan. Kay Kuya Joseph Crisostomo, hello po. Joseph. Lola Judy Misteri Martinez. Ayan. Ay, si Judy, gusto Yes, ko itanong, kapitbahay mo ba si Yulo? Kasi kabilang Liberisa siya. Yan. Nanonood ba si Judy? Apo. So, kapitbahay mo ba si Yulo? Oo, mga taga, Liberisa side pa rin sila eh. Dulong Liberisa. Kasi ang Liberisa, from Malate hanggang Libertad. Yan. Liberisa yun. Yung tabi ng Manila Zoo. Yung paraiso ng Batang Maynila. Asa na ngayon yun? Wala na. Wala na. Ano na ginawa doon? Kung ano na yung kung ano-ano mga structures na lang pinaglalagay nila doon. Pero that is a government property. Supposedly dapat. Ate Judy, comment ka. Ayan. Ate Lara, hello po. Peter Angelis, hello po. Kuya Ogos, Tita Helen, Miss Aida Balberona, ayan. Ate Belle, from South Korea. Bel, makinig ka. Kanta kami na ibang lyrics, ha? Oo. Miss Charmaine Fabian, Ate Connie Magnaye,
Miss Linavic Aminoso. Junaline, kamusta teacher? Sa teacher, hirap ka ba? Parang hindi ikaw ang gumawa. Ikaw ba gumawa? Ako po, Sen. Dahil busy siya. po si teacher Junaline. Ayan. Hello po sa inyo lahat na manunood. Payo lang po, no? Ako naman po yung nagpapayo, no? In general po, no? Pwede naman po makinig sa payo, pwede hindi, no? Ang nagiging problema lang natin, pag naipit na sa problema na hindi pinakinggan yung payo, sa atin din tatakbo, di ba? So, nakakalungkot. Kasi, if only, no, nakinig sa payo, siyempre, hindi mararamdaman yung problema dahil nakinig sa payo. Yun yung problema eh. Pag nakinig ka sa payo, hindi ka magkakaproblema. Pero it seems, parang tanga lang ako. Kasi parang baliwala lang ako eh. Pero kung hindi ka nakinig sa payo, mangyayari yung sinabi ko. Okay. Pag nangyari yun sa sinabi ko, pwedeng sasabihin mo dahil sinabi ko. O dahil may sumpa o whatsoever. O kaya, hindi ka nakinig, sa akin din yung takbo dahil na-forsake ko na yun. Yun yung nakakalungkot eh. In general yan, in general. Napakarami. Hindi lang kasi yan eh. Di ba? This August, talagang napakaraming problemang kinakaharap, no? Ang grupo. Yan, matatawag natin grupo. So, ingat po kayo. Si Migs lang eh, hindi rin nakinig eh, di ba? August 1, pila eh, di ba? Buti na lang tatay niya healer. Sino pa tatay nun? Ikaw. Idoktong yung dapat idoktong. Sige. Yes. Makinig po talaga. Senyor. Ay, yung makinig, bahala kayo. Manginig na lang po kayo. Kaya po makinig. May 3 minutes pa tayo. Tata Bert, andito ka, akala ko may earring ka. Oo, ang ano kasi, baka nakakapagod ng gusto yung pagbabiyahe. So, nag-reply muna ako ng pagpunta doon. Anyway, si attorney naman ang binigyan natin ng authority to represent me sa korte. Hindi lang bilang abogado, kundi to represent my person sa court mismo. So, next time, kulong ka na. Hindi, bibigyan pa naman ng pagkakataon. Hindi, okay lang Saan naman. natuloy yung hearing kanina? Ayan, natuloy ang hearing. And thank you din po sa lahat na nagdasal po para kay Tata Bert. Yes, thank you nga pala sa inyo. Yes po. I'm doing well. Thank you po sa ulam. Dumating ba? Sarap. Mayan. Sarap ng gulay. Favorite ko yan. Bukas. Gas-gas yung lalamunan ko eh. Sabi sa inyo eh. Tsaka nilagnat na ako. Nilagnat na ako eh. Sama na ng pakiramdam ko eh. Kumain akong gulay eh. Baliktad. Talagang nakakasakit yung gulay na yun eh. Manala ako eh. Masama sa akin yan. Dinosaur ako eh. Puro karne lang kinakain ko eh. Opo. May nagko-comment from South Korea. Sabi niya, hello po senyor, di ako nakinig eh. Sorry. Hindi nakinig. Ay. Comment agad ah. Ayan ha. Bato-bato. Sinabihan ka na. In general naman yun. Di kanya-kanya kayong tuga. Sige. Basta dito ako to help. Yan. Kasi na-foresee natin. Kaya lang nakakalungkot. No? Nakakalungkot. Pero, wala kayo. Sige, ano ba? Hello po, Miss Denden Ramos and Miss Maria Corazon Dalida. Ano ba yung sistema, no? Pag may tatanong kayo o kaya merong ibibigay sa inyong babala, no? O whatsoever. Pwede makinig, mag-ingat, no? Yun lang yung sinasabi ko. Maging matalino. Kasi, kumbaga, may decision ka, tapos sinabihan ka na ng somebody like me, na wala lang, out from nowhere, sinasabi ko lang naman yun. So, pag pinakinggan mo ako, mangyayari, it seems na hindi naman totoo yung sinabi ko. Kasi hindi na mangyayari dahil nag-iingat ka o hindi ka tumuloy, di ba? Di ba? Sinabi ko, ma-aksidente ka, hindi ka tumuloy. Definitely hindi ka ma-aksidente kasi hindi ka natuloy. So, pwede ka tumuloy, ma-aksidente ka. Alam niyo po kasi, bata pa po ako, makakwento ko lang po. As early as 9 years old po ako, nakakwentuhan ni Tata Bert yung tiyahin kong yung. Ginulpi po ako noon para sumakay lang sa bus. Ayoko sumakay. Talagang kahit anong gawain gulpi sa akin, ako sumakay. Eventually, lumapit yung pulis. Sabi, sakay mo na yan sa kabilang bus. Sabi, 30 minutes pa eh.
Hindi, sakay mo na, yung sumakay. Tinanong muna kung baka kinikidnap ako eh. Opo. So sabi ko, tsahin ko naman. Pero pasayo ako sumakay. Hindi ko alam talaga ba tayo ako sumakay. But nung dumating kami sa Zigzag, umiiyak kasi ako, nakatulog na ako, nag-traffic. No? Yung pala, ang tinitingnan ng mga tao, nahulog yung bus na dapat sinasakyan namin. So, di ba, kinuwento sa iya, Tata Bert, sabi niya, may galing yan, batang yan, bata pa eh. Paraw eh, parang. So, totoo po yun, no? I can feel, I can foresee yung mga mangyayari pa lang, no? Ba't naman ako sasakay sa bus na mahuhulog na hindi naman nila alam lahat? Ako, alam ko yun, ramdam ko yun eh. Kaya po ako po yung nakikiusap. Hindi, mas masaya ako nang walang mangyari sa inyo na hindi maganda. Sabihin nyo na hindi ako magaling, okay na yun. Kaysa naman may mangyari sa inyo na nagdadamdam din ako. Yung damdam na masakit. Masakit, no? Sige, kanta na tayo. Awit yan eh. Okay po. Ayan. Pagkanta mula sa aklat Bakit ng mga kinakanta? Yan. Kinakanta po kasi ito po ay kinompose po ni David yung iilan po dito sa aklat ng mga awit. Tsaka sinabi po talaga na dapat po talaga siyang kantahin. Kasi kanta nga siya. Ayan. Okay po. Pagkanta mula sa aklat ng mga awit, chapter 31, panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Kathani David upang awitin ng punong mga awit. Lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. Wag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatwiran, iligtas mo ako. Ito ang aking kahilingan. Ako'y ang dinggin, iligtas ngayon din, sana'y ikaw ang aking maging matungkulihan, matibay na kuta para sa aking kaligtasan. Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang. Ayon sa pangako mo, akayin ako't patnubayan. Iligtas mo ako sa nakaumang na patibong, laban sa panganib sa iyo manganganlong. Sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay, at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa Diyos, Diyosang walang halaga, ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa. Matutuwa ko at magagalak dahil sa pag-ibig mong wagas. Paghihirap ko iyong nakikita, alam mo ang aking
pagdurusa. Di mo ako hinayaan sa kamay ng kaaway. Binigyan pa ng laya sa aking paglalakbay. O Yahweh, sana'y iyong kahabagan, pagkat ako'y nasa kaguluhan, namamaga na ang mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang mahina. Pinagod ako ng aking kalungkutan, dahil sa pagluhay umitli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, di mga buto ko'y naaghanas na rin. Nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay. Mga dating kakilala, ako'y iniiwasan. Kapag ako'y nakasalubong, ay nagtatakbuhan. Para kung patay na kanilang nakalimutan, parang silang gamit na hindi nakailangan. Maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin. Plano nila akong ay patayin. Subalit sa'yo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa taga-pusik ko't mga kaaway. Itong iyong lingkod sana ay lingapin sa wagas mong pag-ibig, ako ay sagipin. Sa iyo, Yahweh, ako'y nahanawagan. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. Ang masasamang tao ang dapat na mapahiya sa daigdig ng mga patay, tahimik silang bababa. Patahimikin mo ang mga sinungaling, ang mga palalong laging layunin, ang mga matuwid ay kanilang
sagana ng mabubuting bagay nalaan sa mga sayo'y gumagalang. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Iningatan mo sila at kinakalinga laban sa balak ng taong masasama. Inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Purihin si Yahweh, kahangahangit na kanyang pag-ibig sa akin, nang ako'y nagigipit at parang lunsod na sasalakayin. Ako ay natakot, labis na nangamba sa akalang ako'y tinakwil na. Ngunit dininig mo ang aking dalangin, nang ang iyong tulong ay aking hingin. Mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa Kanya. Ay Kanyang iniingatan, ngunit ang palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh. Kaya nga pinagtao kita ito. Okay. O, yung mga men. Yes, shout out po kay Miss Linovic Aminoso. Konsi, good evening daw. Ayan. Hello po kay Ace Urbistondo. At syempre po si Attorney Ino may comment. Ayan. Saan ba yun? Ganda talaga ng boses ni Humberto, pero galing sa ilalim ng lupa. Parang galing daw sa ilalim ng lupa. Ay. Ace. Yes. Tundo. Inaanak ni ano yan? Inaanak. Pamangkin. No. Miyaka. Ining po. Miss Bella Fermalo, Miss Amar Garcia, Miss Dang Uguil Pablo. Magandang gabi po sa inyo lahat. At salamat po sa panonood ng HT. Ayan. Bible po tayo ngayon. And Miss Charmaine Fabian. Okay. Ayan. Madami na po tayo. Thank you po. Okay. Pagtitiwala sa Diyos dahil marami siyang kalaban. So, dapat intindihin natin, si David hindi tumigil sa pakikidigma. Matapos siya masangkot sa unang digmaan, yung kalaban niya si Goliath. Okay. So, hindi naman natapos ang digmaan. So, marami. Kaya, palagi siya nananalangin ng buong buo ng pagtitiwala sa Diyos at ang panalangin niya ay ginagawa niya sa isang awit.
Okay? Sige, naman. Bibilisan po natin. Ako may mga tanong po kayo. Okay po. Ayan. Chapter 32, paghahayag ng kasalanan at kapatawaran. Ako naman ay gagamit ng musika. Kasi si Tata Bert, magkaiba kami. Siya ay combo yan eh. Kathani David, isang maskil. Teka, hanapin ko muna kasi may mga komento eh. Malakas daw masyado yung music. Okay. Mapalad ang taong pinatawad ng kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparantangan sa harap ni Yahweh. Hindi siya nalinlang nang hindi ko naiyan ang aking sala. Ako'y nang ina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi ako'y pinarusahan. Walang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng araw. Kaya ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi lihim. Ako'y nagpasya sa'yo, ipagtapat lahat. Ang mga sala ako'y pinatawad lahat. Kaya't ang tapat sa'yo dapat manalangin. Sa oras na kagipitan, ikaw ang tatawagin. At sa bukso ng bahay ni Abutin, ikaw ang aking lugar na kublihan. Iniligtas ako sa kapahamakan. Aawiting malakas pag-iingat mo't pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita. Tuturuan at papayuhan lagi. Huwag kang tumulad sa kabayo, walang pangunawa. Sumusunod lang ito sa atake ng rentahan. Ngunit ang tapat ng pag-ibig
ang mag-iingat sa nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh ay magalak na lubos sa taglay ng kabutihan. Sumisigaw sa galaw, sumusunod tayo para tayo'y purihin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Problema yung yung magbalik ko. Sorry. Medyo nagkakat tayo. Kasi yun naman yung diretsong ibig sabihin. Kasi awit yan eh. Awit yan. May tanong ba? Wala pa po, sir. Good evening po, Ate Mean, Miss Lee Barrios, and Miss Glenda Lago. Kami pong ating joiners and viewers. Thank you po. Kabasa lang natin ang chapter 32 ng awit. Sunod. Sakto. 32. Ano na? Ano? Napapaluan ko pala. Dito, pinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Importante yun, no? Para tayo makakuha ng kapatawaran. Kasi ganito yun. If you only say half, no? Sabihin natin half ng kasalanan mo sa pangungumpisal, no? Sa Diyos. Kasi alam na naman natin kung kumpisal yan eh. Sa harap ng ating mga kapatid, no? Kasi yan nga yung nagtalo kami ng pare. Hindi ka raw pwede mamunyon pag nagmimisa na hindi ka nakumpisal. Eh sabi ko, pag nakaabot ka ba, father, sa umpisal, di ba? Kumpisal yun, ay confesso yun, my brothers and sisters. So, public confession. So, hindi makasagot yung pare. Kasi kumpisal na yan eh. Well, anyway, pag nakumpisal tayo, dapat sabihin mong buo yung pagkakamali mo. Mas maganda nga kahit alam mong hindi pagkakamali. Katulad ng ginagawa natin, no? Yung pag-healing. Sorry pala po, no last time, hindi po kami nakapag-live healing talaga kasi sobrang pagod ko po, sobrang pong dami ko pong kung kinukonsulta ako. And parang 6:00 na po ng gabi, hindi pa kami kumakain, hindi pa lahat. So, inunawa ko na po lahat para kumain. So, pasensya na po, no? Kasi po yung mga replay naman po is just effective po. Alam ng Diyos yun. Just effective as live, no? Yun po yun. Well, anyway, ngayon, di ba nangungumpisal tayo, napatawarin tayo ng Diyos sa ating pagkakasala, kung tayo lumabis o nagkulang, no? Yun po yung sinasabi ko po. Pag hindi nyo po maisip, general na lang po sabihin nyo, kung ako'y lumabis o nagkulang sa aking salita, sa aking gawa, patawarin mo ako, Panginoon. Yan. Yan, napaka-importante po nun. Kasi pag dinitali mo pa tapos kulang, di yun lang yung pinatawad, di ba? Yun po yun. Kaya in general yung ako po. Sa salita at sa gawa, kung kulang o labis, patawarin ako. Yan po yung palagi ko pong dasal. Kasi po, bilang maging kasangkapan ng panggagamot, personally po, pag ako nanggagamot, ginawa ko na po yun. Bago po ako bumaba. Pero during yung pangkalahatan na tayo yung magagamot sa sarili natin, yung healing life, ginagawa ko po yun para sa atin lahat, para mapatawad tayo ng Diyos. Ganon din po yung sinasabi rito, sabihin, no? Sabihin ng lubos lahat, no? Walang dapat ilihim, no? Kahit ang kasalanan ko, aking inaamin. Pagkakamali ko, hindi na ililihim. Ipagtatapat ito. Pagkat ang salay, pinapatawad mong lahat. So, lahat naman patatawarin. Pag hindi mo nasabi, di problema. Okay? Okay, tatapat natin. Thank you, Senyor. Chapter 36. Awit ng pagpupuri. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan.
Tugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilang. Si Yahweh ay tapat sa kaniyang salita at maaasa ng kaniyang ginawa. Ang nais niya ay katwirat katarungan. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig kaniyang nilikha. Sa kanyang salita lumitaw na pusa. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot at winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito ay manatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bahayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan. Ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila ay sa kanya mula. Walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo hari nagtagumpay,
ni dahil sa lakas nagwagi ang kawal. Bayong pandig may di nakailangan, pang sadik maay kampin ang tagumpay. Di makakapagligtas lakas niyang taglay. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila ay birubuhay. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sa hanggalang siya. Dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kaniyang pangalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa'yo ay nasasalig. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri naman po ito ang ginagawa ni David sa Panginoon. No? Bakit mahaba? Bakit paulit-ulit? Kasi ganyan yung awit eh. Totoo naman. Ganyan yung awit talaga. No? So, at lahat yan para sa Panginoon. Yan. Kaya malakas si David kay God. No? Yan. So may mga tanong ba? Wala sila. Pero may nagpapa-shoutout po mula sa Sikihor. Hindi ko lang po mabasa ang pangalan niya at naka-Japanese character. So, good evening din po sa iyo. Salamat po sa panonood. Japanese from Sikihor. Yes. Narinig po. From Attorney Ino po ulit, galing ng tono ng kanta, parang nagpapatulog lang ng baby. Ay, Attorney. 150 naman po, 150 po yung chapters ng awit o ng psalm. So, pwede ka pang isang episode 10 ikaw lahat kakanta. Tono-tono Abang natin ang tono ni Attorney. Okay. Okay, bisa natin kasi Apo. Chapter 34, Pagpuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Kathani David nang siya'y palayasin ni Abimelech matapos magkunwang nasisiraan siya ng bait. Sa lahat ng pagkakataon si Yahweh purihin, papuri ko sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naapin, makinig matuwa, ang kadakilan niya ay ating ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat.
Inalis niya sa'kin lahat kong tako. Nagalak ang aking umaasa sa kanya. Pagkat di nabigo pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at tusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinulkog. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh ang buong bayan. Nang makamtan ninyo lahat ng mga bagay, kahit maliiyon ay nagugutom din. Silang nagugulang sa hustong pagkain. Ngunit sino man kay Yahweh ang sumunod, sa Kanya di mauudlot. Lapit ako'y tingin mananap ka, ibigan, at kayo ngayon aking turuan. Si Yahweh ay tapat, sundin igalang. Sino may gusto ng mahabang buhay at masagana, tila mo'y tigiling sa pagsasabi ng kasamaan. Mabuting gawin, masamay layuan. Pagsikap ang kamtin, ang kapayapaan. Ang mga mata ni Yahweh sa matuwid nakatuon, sa kanila'y pagdaing, lagi siyang tumutugon sa mga masasama. Siya'y tumatalikod at sa alaala sila'y mawawala. Agad dinirinig daig ng mga tuwing, iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan sila mga nagdurusa.
hanggang maiibsan kupin ng lubos kahit isang buto'y di makakabali. Ngunit ang masama, buhay kikitling, magpasako tayo at kanya tayong ililigtas. Siya na ang mag-iingat sa ating mga lingkod. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nahirapan ako doon. Dito meron kasing pinalay siya ni Abimelech, no? Ayan. Di ba nagkunwari siya nasisiraan ng ulo, tandaan niya. Yan yung panahon kung saan natatalo si David. Natatandaan niyo? Yan yung Absalom, di ba? Papatayin siya, no? So, yan yun. Kaya, papuri pa rin ni David yan. Okay? Sige, Dr. Chapter 35, Panalangin upang tulungan ng Diyos. Kata ni David. Ang mga salungat at laban sa akin, O Yahweh, sila ay iyong ang digmain. Ang iyong kalasag at sandatang laan, kunin mo at ako, o ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakul at sibat, at sila'y tugising hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, O Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin, ay iyong igupo at iyong hiyain. At ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin. Gawing lutugis ng sinugong anghel, hayaang magdilim, dumulas ang landas. Ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak, ni walang dahilan ang hangad sa akin. Ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam, sila'y mawawasak, sila'y mahuhulog sa sariling bihag. Sa hinukay nilang balon, sila'y lalagpak. Dahilan kay Yahweh, ako'y magagalak. Sa habag sa akin, ako'y iniligtas. Buhat sa puso ko'y aking ihahayag. Tunay ikaw, Yahweh, ay walang katulad. Ngating mo laban sa malakas
ang mga mahihina, taong mahirap at sanang aapi, sila'y ililigtas. Ang mga masamay nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo sa pagkakasalang walang malay tao. Sa gawang mabuti, ganti ay masama. Nag-aabang sa akin at nagbabanta. Kapag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno at nananalangin na yuko ang ulo para bang ang aking idinadalangin ay isang kapatid na mahal sa akin. Lumalakad ako na ang pakiramdam wari inulila ng ina kong mahal. Nagagalak sila kapag ako'y may dusa. Sa aking paligid nagtatawanan pa. Binubugbog ako nang di nakilala. Halos walang tigil na pagpaparusa. Natutuwa silang ako'y maghinagpis. Sa galit sa aking ngipin nangangalit. Hanggang kailan pa kaya, O Yahweh, maghihintay ako sa mahal mong tulong. Iligtas mo ako sa ganid na leon. Sa paglusot nila't mga pagdaluhong at sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw, O Yahweh, pasasalamatan. Pupurihin kita sa harap ng bayan. Huwag mong tutulutang ang mga kaaway. Magtawanan sa aking mga kabiguan. Gayon din ng may poot ng walang dahilan. Magalak sa aking mga kalumbayan. Sila kung magwikay, totoong mabagsik. Kasinungalingan ang bigkas ng bibig. At ang ginikipit ay taong matahimik. Ang paratang nila na isinisigaw. Ang iyong ginawa ay aming namasdan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang nakababatid. Kaya, Panginoon, huwag kang manahimik. Ako'y huwag mong iiwan sa paghihinagpis. Ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol. Iyong ipaglaban ako, Panginoon. O Yahweh,
aking Diyos, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong ipahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Huwag mong pabayaang mag-usap-usapan at sabihin, aba, gusto namin ganyan. Huwag mong itutulot na sabihin nilang siya ay nagapi namin sa labanan. Sila'y nagagalak sa paghihirap ko, lubos mong gapiit, bayang malito. Silang nagpapanggap namang mas mabuti. Hiyain mo sila't siraan ng puri. Ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Aking iahayag ang iyong katwiran. Sa buong maghapon ay papupurihan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Ito humingi na tulong si David. Actually si David, nabuhay talaga yan, na Diyos lang yung kasama. Kasi hindi naman sila ganun kayaman. So, kaya nasanay siya, pastol nga siya di ba? So, tapos yung mga kapatid niya, sundalo. So, mahirap lang sila. Pero siya yung pinili ng Panginoon pumalit kay Haring Saul. So, kaya nagkaroon siya ng maraming kalaban. At lalong dumami yung kalaban niya, sarili niya anak ng kalaban dahil nagkamali nga siya kay Betseba, no? Yan. So, kaya madalas siyang umawi. Yung parang, kaya madami yan eh. Uupo ka lang, aawit ka kung ano yung salupin mo. Medyo nagmamadali po kami para makaawit kami sa tayo. Chapter 36, ang kasamaan ng tao. Tadhani David na lingkod ni Yahweh upang awitin ng punong mga awit. Kasalanay nangumusan sa puso ng masama, sa kaibuturan ng puso. Doon ito na wiwikat, tumatanggi sa Diyos, tumatanggi sa Diyos at di takot. Ito'y nawala ang palagay sa sarili, siya'y dakila na. Akala hindi batid ni Yahweh ang may sala, kaya kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahog na ang karunungan sa paggawa ng
magaling. Masamang binabalak, samantalang naihinay. Masama rin ang ugali, ang isa pa'y kasamaan. Laging inaakap, gawaing mahalay. Ang kabutihan ng Diyos. Ang wagas na pag-ibig mo, oh Yahweh, oh, ito'y walang hanggan, tapat na nabot sa kalangitan. Matuwid at matatag katulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol, sinalim ng karagatan. Ang lahat ng tao at mga hayop na nilalang, tuwin ay kinukuko ng mapagpala mong kamay. O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag. Ang kalingay madarama sa ilalim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa'yo rin magmumula lahat ng may buhay. Liwanag na taglay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingay ng sa'yo'y umiibig. Pagpalay ng buhay na matuwid. Ang pagpalalo'y huwag tulutan, na ako'y salakayin, o ang masasamang gusto akong palalayasin. Lahat silang masasamay, basta ninyo at nagupo. Sa kanila'y pinagsakan, hindi nakatayo. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, yung kasamaan ng tao dito, sinasabi niya, mga sinungaling, wala na gumagawa ng kabutihan. Yan. Tatandaan niyo, di ba? Sabi siya sa Lord, ako na ang hari, ako na ano. Kasi hindi pa nga, yung anak ni David, Solomon. Tinatanong ko kayo, ako rin sumagot. Yung anak ng David, hindi pa. Kaya sabi ni Absalom, ako yung hari, ay yung mga kasinungalingan, no? Na pinagsasabi niya. Yan. So, puro kalokohan o kasinungalingan, kaalayan. Ayun. Yun yung sinasabi niya dito, yung kanyang awit. Okay? Chapter 37, ang kahihinatnan ng masama at ng mabuti, kathali David. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, liko nilang gawa. Katulad
ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mamanahang kang ligtas sa lupain. Kaya Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kaniya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa. Iyong pagkagalit iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain, at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan, hindi magtatagal, sila'y mapaparam. Kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na Kanyang pamana, at sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapaan matatanggap nila. Ang taong masamay laban sa matuwid, napopoot siya'y ngipin nagngangalit. Si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Taglay ng masamay, pana at patalim, upang ang mahirap dustait patayin, at ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. Higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti, kaysa kayamanan nitong masasama. Pagsamahin man lahat, ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin,
Ang lupang minanay di na babawiin, kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdaraho, ngunit ang masamay pawang mamamatay. Kalaban ni Yahweh tiyak mapaparam, tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok na papailan lang anumang hiramin ng taong masama. Di na ibabalik sa kaniyang kapwa, ngunit ang matuwid na puso'y dakila. Ang palad ay bukas, may pangunawa, lahat ng mga taong pinagpapala ni Yahweh. Lupang masagana kanilang bahagi, ngunit ang sinuman na kanyang sumpain sa lupaing iyon ay palalayasin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak, kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh kanya'y tutulong. Mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nababalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya, o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap. Pagpapalay laan ng kanilang mga anak, masamay itakwil, mabuti ang gawin, upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihiwalay. Ang mga matuwid ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. Sa bibig ng matuwid namumutawi karunungan, at sa labi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos, ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid, nang ito'y mapatay. Ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway, di rin magdurus at kahit
paratangan. Manalig ka kay Yahweh, utos niya'y sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin. At ang mga taksir makikitang palalayasin. Ako'y may nakitang taong abusado. Itaas ang sarili, ang kanyang gusto. Kahoy sa Libanon, ang tulad nito. Lumipas ang araw, ang aking napuna. Nang ako'y magdaan, ang tao'y wala na. Hinahanap-hanap ko'y di ko na makita. Ang taong matuwid ay iyong pagmasdan. Mapayapang tao'y patuloy ang angkan. Ngunit wawasakin, lubos ang masama. Lahil lilipunin sa balat ng lupa. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid. Iingatan sila kapag naliligalig. Sa saklolohan sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama ipagsasanggalang. Laban sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tingnan nga natin pag mahaba, dapat 5 lang. Okay. So, yung kahinatnan ng masama at mabuti, yan yung sinasabi nga, kaparusahan sa masama, blessing naman sa mabubuti. Yan. So, yan yun. So, ano ba talaga yung kasamaan yan? Yan yung mga hindi nagsasabi ng totoo, yung kasinungalingan, yan yung mga traidor, yan yung mga nag-iisip na masama sa kanyang kapwa. Ano naman yung mabubuti? Ito yung nabubuhay sa katotohanan. Yan yung nagpupuri palagi sa Panginoon. Yan yung sumusunod sa Diyos, no? Yun nga po yung problema po dalawang tao nagdadasal yan. Sabihin na natin sila yung maglalaban sa boxing, no? Sila pareho silang boksingero, no? Maglalaban silang dalawa, no? Magdadasal silang pareho sa Diyos. Siyempre, isa lang mananalo. Sino yung pakikinggan? Yan. Sino yung hindi pakikinggan, no? Malalim po ang sagot po dyan, no? Palagi po kasi Diyos ang nakakabatid, no? Kung sino yung dapat bibiyayaan. Usually, ang katotohanan, yan yung bibiyayaan, yung nagsikap, yung gagawa ng kabutihan, yung mababago yung buhay sa ikakaganda nito, yun po yung pinakikinggan. Kasi, huwag mo sabihin hindi pinakikinggan yung isa, yung matatalo at ang mananalo lang pinakinggan. Hindi, pareho pinakikinggan niya. Pareho ng dasal. Pareho. Alam ba, identical yung dasal nila. No? So, susukatin ngayon yung pagkatao nila. Una-muna, yung past, no? Ano ba yung past? Ano ba mga pinagagawa nito? Yung present, ano bang ginagawa nito? At yung future, ano ang gagawin pa nito pag nabiyayaan? Yan. Okay? Sige. Kasi 3 pa, no? Pero overtime na tayo. Overtime na tayo sobra. Yan. Siguro po, ano nila? Out na muna ako dito. Balik mo yung mga ano. Yan. Hanggang 30, ano lang tayo? 37. So, titirahin natin 5 next time. Okay. 7 pala. Para hanggang 45. Okay po. Kasi nag-overtime tayo. Akin lang pong gusto i-share po, no? Matalinghaga po ang Diyos, panahon pa po ni David, no? Si David po ay isa sa pinakinggan dahil sa awit, no? Ang pakikipag-usap palagi po sa Diyos. Yung buong katotohanan, yung buong puso, hindi po pwedeng
yung meron kang ulterior motive, no? Yung motibong pang-sarili, no? Hindi po pwede yun. Ayaw po sa aking eksperyensya, paniniwala, at sinasabi po ng Panginoon, dapat maging tapat tayo sa lahat ng panahon, no? Kasi sabi ko nga po dalawa kayong naglalaban. Iisang Diyos ang ating dadasalan. Pareho, identical ang ating magiging dasal. Panginoon, tulungan mo kami. Yun ang sasabihin mo din, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Panaluhin mo ako sa laban na ito. Panaluhin mo ako sa laban na ito. Ang ending po niyan, sino ang bibiyayaan? Kasi may bibiyayaan Merong mananalo at may matatalo at matatalo. Sila ng akin po, no? Ang Diyos po, no? Hindi sa kumakampi, no? Kundi tinitignan niya po, no? Yung past, present, and future. Yung past, anong ginawa mo? Merit po yun. Anong ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan? Merit yun. Ito ang pinakamabigat. Pag binayaan ba kita ngayon, ano ang gagawin mo? Yun po yun. Ikaw ba'y magiging produktibo? Yung gagawin ba natin, magiging desisyon ko ba makakasira ng buhay ng tao? Ganyan lang po yun Yun lang po yun. Kaya, ayang isang tulad ni David, there's so much na in future, no? Future pa po yan kasi kaya nga siya umawit mga future events na gagawin niya. Marami pa siyang gagawin na pagtulong sa mga tagumpay na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Alam ng Diyos, no? Na nagmumula sa angkan ni David, si Kristo. Kaya pinroteksyonan po niya. Future po yun, future. Kaya nga lagi ko nga po sinasabi, hindi po ninyo alam, no? Kung gaano kalapit sa Panginoon ang bawat nakakaharap ninyo, ang bawat nakakapunggali nyo, ang bawat nagpapasaya sa inyo, ang bawat nagagalit sa inyo, ang bawat kinagagalitan nyo, ang bawat mga taong minamahal nyo o kinagagalitan nyo. Tanging Diyos lamang po nakakaalam. Kaya hindi po natin alam ano po yung kahihinatnan natin. Madali naman po malaman po yan Pag masyado kayo namang problema, medyo may mali po sa inyo. Pag nakita nyo pong yung kalaban nyo produktibo sa kanyang paglago, siya yung pinakikinggan. Kaya nga po sinasabi magpatawad, humingi ng tawad, magpatawad, humingi ng tawad, magpatawad, humingi ng tawad. Tatlong beses ko po sinasabi yun kasi lahat po tayo nagkakasala. Ako po yung humingi ng tawad at nagpapatawad ako. Kasi po, yun lamang po yung tanging paraan para po tayo pakinggan ng Diyos. Ako po si Anthony Vivero, magandang gabi po sa ating lahat. Angelia na po. Si Tata Bert po ito at para doon sa mga healing day nga po pala bukas at para doon sa gustong sumama sa ating nobina, meron po niyan 8 o'clock sa pangunguna ni Tita Hermie Rodriguez. At abangan din po natin bago po maggamutan yung pag-uulit ng lecture ni Senyor. 99th lecture po niya. Salamat po ng exam bukas, yung NCAE, no? Katumbas po ng NCAA ng araw, no? Good luck po sa inyo. Marami sa ating kukuha, no? Yes. Yan. So, good luck po sa inyo. Yan. Si Noeline, kukuha. Si Kisha Lee, kukuha. Good luck. Sana hindi kayo maseklog. Pag-pray Ano natin bang sila. NCAA mo? Ay, hindi ko na matandaan Hindi, ayaw matandaan. Hindi ko na Ako matandaan. 99 Wow. Hindi ko na matandaan Accepted nga ako Ang galing ako. Okay. 99. Wala pong yabang po yun. At walang aral din ng sobra. Stock knowledge. Stock knowledge. Good evening po sa inyo lahat. Salamat po sa pakikisa, sa matitigas ang ulo, pagdadasal ko po kayo. Pray po natin. God bless po. Good night.